I think marami po talagang pumupunta dyan. Tama po ba, Nina? Ang daming pumupunta. At mayroon pang nai-injured. Joke lang po, joke lang. Alam niyo po, kung anong sabi nila doon sa film, nung pinapanood ko po itong film na to, anong sabi ni Catherine Bernardo? Sabi niya, a beautiful disaster. Sumagot siya na, disaster? Beautiful. Diba? Kamisado, diba? Okay. I mean, despite ng mga pinagdaanan nitong may, pinatubo na ito, despite ng mga trahedyang nangyari sa kanya, di ba? Mas gumanda pa siya. Lalo ngayon. Ano po? Mas umayos pa yung itsura niya. Mas naging presentable siya. Ano po? Same thing with us, mga kapatid. Hindi tayo nalalayo dyan, di ba? Hindi ka ba nagtataka, despite ng mga past experiences mo, despite ng mga nakaraan mo, di ba? Parang mas lalo ka pang pinagpapala ng Diyos ngayon. Parang mas lalo ka pang gumaganda ngayon. Bakit mas lalo ka pang lumalakas ngayon? Amen. Dahil po yun sa biyaya ng Diyos para sa atin. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ngayon pong umaga, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa isang tao sa Bible na parang kung titignan natin ang story niya, parang itong tao na to parang, parang nabubuhay pa talaga siya. Parang hindi mo nga siya may consider na human eh. So parang gano'n. Gano'n katindi yung sitwasyon niya. Pero alam niyo po, dumating si Lord sa buhay niya. And it changes everything. Nagbago ang takbo ng buhay niya. So, handa na po ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Ready na ba? Okay, mabilis lang po ito. Alright. Kung meron po kayong mga Bible apps, pakibuksan niyo po sa Luke 5:12 to 16. So, himay-himayin po natin ito. Ano po? Verse 12. Simulan natin sa verse 12. At sabi dyan, while Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. Sabi dyan, isang araw, si Jesus nasa isang lugar, then meron siyang nakasalamuhan na isang tao na, itong tao na ito, may ketong. Punong-puno ng ketong. Ano ba yung ketong? Di ba yung ketong para siyang skin disease, na, ang kakaiba po sa skin disease na ito, talagang nauubos niya yung bawat laman sa katawan mo. So kung makakakita ka ng may taong may ketong, pwedeng walang ilong, walang tenga, walang kamay. Dahil naubos na nitong sakit na ito. Ganun katindi. And sabi sa binasa natin, yung tao po na ito, covered with leprosy. Ibig sabihin, kapag covered ka na with leprosy, ibig sabihin, matagal na itong sakit mo. Ibig sabihin, kumalat na, contagious na. At ang nakakalungkot po sa sakit na ito, correct, walang gamot, walang lunas. During that time, kung ikaw po ay isang leper, sige next mo, Judy. Kung ikaw ay isang leper, there's no cure for your sickness. No cure for leprosy. Walang lunas dyan. At kapatid dito, people will avoid you. Lalayo ka ng mga tao. Nasa batas po nila yan. Leviticus 13. Kung ikaw ay may ketong, you will have to be isolated. You have to be isolated. Dapat malayo ka sa community. Live in isolation or in a leper community. Sabi dyan. Ibig sabihin, kung ikaw gusto mo makipag-socialize, ikaw ay isang may ketong, at gusto mo makipag-socialize, doon ka sa mga kagaya mo. Doon ka sa mga may ketong din. Doon kayo, sama-sama kayo doon. Isa kayong village, isa kayong community. They are not accepted in the temple. Hindi po sila welcome sa church. Nakaban po sila sa mga templo at mga synagogue. They are considered unclean, madumi. Bawal silang hawakan. Di ba kawawa naman sila? Walang mag-hug sa kanila. Wow, di ba? Kawawa. No, seriously. Wala man lang tatapik sa balikat mo. Di ba? Kapag nahihirapan ka, wala man lang hahaplos ng likod mo. Wala man lang hahawak sa ulo mo. Di ba? So, yun ang sitwasyon nila. Ganun katindi po ang sitwasyon ng mga taong may ketong. What if ganito? What if, for example, kailangan talaga nila makipagsalamuha? I mean,
For example, kailangan nilang pumunta sa bayan para bumili ng something. Ano po? So, no choice. Kailangan nilang makipagsalamuha. It's either sa tindera or sa barter. Ano po? Ano kailangan nilang gawin? Kailangan nilang sumigaw. Kapag may daming tao, kailangan nilang sumigaw ng unclean, unclean, madumi, madumi. Eh yung ko dyan, na yung mga tao sa paligid nila, aalis, lalayo. Ibig sabihin, may ketong na dadaan. May ketong na paparating. May leprosy na dadaan. Ano po? So, kasi, nasa batas yun 6 feet. 6 feet dapat ang layo. So, ito ang 6 feet. 6 feet ko si nanay. Ganyan lang lagi. Hindi ka pwedeng lumapit. Hindi ka pwedeng lumagpas ng boundary. Ano po? At itong matindi. Kapag ang isang tao, regular na tao, lumapit sa may ketong, considered ka na ding madumi. Humawak ka lang, hindi mo